Magandang araw sa lahat mga ka-Duterte Sulid. Isang update sa balita kahapon patungkol dito kay BBM dito sa Japan. Almost 2 days dito si PBBM dito sa Japan mga idol. Nagkataon, kami mga Filipino community, tayong mga OFW dito sa Japan, nagkaroon ng konting pagtipon-tipon. At ilabas natin ang ating mga saloobin at ganito ang mga nangyari. Panoorin muna natin tong video na to mga idol at kung ano yung makikita nyo. Talaga namang ewan ko na lang kung anong nararamdaman ni BBM ngayon. Panoorin natin mga idol. Tara, let's go. At saka ito, nandyan din ako, sakto-sakto at nailabas ko rin yung hinaing ko. At sigaw ng sigaw para sa bayan. O, di ba? Magtrabaho ka at ibalik mo yung pera ng bayan. Ganun ang sigaw ng taong bayan dito sa Japan, mga idol. Panoorin natin to para at least maibsa natin yung ano natin. Kidnapper! Marcos Dorobo! Marcos Dorobo! Marcos Magnanakaw! Marcos Magnanakaw! Marcos Magnanakaw! Marcos Magnanakaw! Traitor ng bayan! Traidor ng bayan! Marcos Magnanakaw! Marcos Magnanakaw! O kani kaise! Ibalik mo ang pera! Ayan, palabas na mga idol. Pera ng bayan! Ibalik mo! Ayan, si BBM mga idol, oh. May parang limousine. Grabe mga idol. Ang ganap kahapon, dyan sa may Kukay Giji-do-mei. Para siyang, anong tawag dito? Parang kongreso dito sa Japan. Dumalaw dyan si PBBM at nagtipon-tipon itong mga OFW yung Filipino community dito sa Japan. Kasama ako doon mga idol. Andun din ako. Grabe yung effort namin. Talaga namang sinabayan pa yan ng 3 bus para matakpan lang talaga kami. Ay buti na lang, kahit paano, nahagip pa rin namin si BBM at napasilip siya doon. At sana naramdaman niya yung hinaing ng ating mga kababayan dito sa Japan. Grabe yung mga balita at talaga namang ano rin kami at sinigaw talaga namin. Sa ang sulok ng mundo, ganun naman talaga ang nararamdaman natin. At itong mga balita rin ngayon na lumalabas na si PBBM nga ay sumadsad na sa 15%. At 'di ba? Parang pumunta sa dito sa bansang maayos, bansang Japan na ang mga ang pamumuno nila ay para sa bayan. Medyo at tapos tayo, yung estilo ng pamumuno ng administrasyon ngayon ay malayong malayo. Parang nakakahiya. Ay ganito yung sistema ng Pilipinas ngayon, ganito yung presidente natin. Kaya ang panawagan natin ay ibalik ang pera ng bayan. Kasi sa dami ng korupsyon, tapos balitang-balita, ay pumunta siya dito at nagkaroon ng, alam naman na, baka utang na naman tayo ng pera dito. Ako po, itong problema ngayon. Itong balita ngayon mga idol. Ayon sa Billionaire News Channel, Philippines to bring home $3.4 billion in investments. The Philippines delegation secure 3.4 billion or sa Pilipinas ay 210 billion pesos in investments from the participating Japanese corporation during their roundtable meeting at the Emperor Hotel. Ito yung mga nangyari sa 2 araw ni PBBM dito mga idol. Yan, nakakuha tayo ng investment. Ngayon, pera ng bayan, dyan papasok ngayon
Ang tanong ngayon, siyempre papasok yan sa kongreso natin. Hindi natin alam ngayon kung ano na naman mangyayari sa pera natin. Abangan natin 'tong pera na 'to. Saan mapupunta ang pera na dala galing sa Japan, 'di ba? Kasi alam naman natin at talamak ang kawatan ngayon at saan-saan na naman 'yan mapunta. Naku po, utang na naman. Kaya yung sigaw ng ating mga kababayan dito sa Japan ay ibalik ang pera ng bayan. Hindi pa nga nasolusyonan yung dating mga problema, utang na naman. Naku po, palaki na naman ang utang natin ito at walang nakikitang magandang proyekto. Ngayon, may balita si Ate Claire mga idol patungkol sa mga nagawa ni BBM. Panoorin natin mabuti at pakinggan natin mabuti kasi ayaw talaga pumayag ni Ate Claire na si PBBM ay hindi nagtatrabaho. Ngayon, ano bang ginawa ni PBBM? Panoorin natin mga idol. Tara, let's go. Panoorin natin to. Ito ay press conference dyan sa Malacanang. Hindi ipal daw si BBM. Siya ay nagtatrabaho at para sa bayan. Oh, pakinggan natin to mga idol. Ngayon, marami nagsasabi, walang ginagawa ang Pangulo. Totoo. Pero ngayon, ipinapaalam sa taong bayan kung ano ang proyekto ng Pangulo. Yan. Ang sasabihin naman nila, paepal. Ma'am, Bayan President Renato Reyes has questioned if the President is exempted from the anti-EPAL policy during cash assistance distribution kasi sa isang payout po sa Quezon City, meron pong tarpaulin at ang nakalagay ay ang nakalagay dun sa tarpaulin ay serbisyo at tulong mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbabawal daw po ito under GAA. Unang-una mga sa ating mga kababayan. Nung nakita po ni Pangulo Marcos Jr. isang tarpaulin na meron siyang larawan, yun po ay iniutos niyang tanggalin ang kanyang larawan. Kaya wala na po kayo. Binigyan niya po ito, kinall out niya po ang DSWD. Meron po kasi man nangyayari, kapag ka po hindi nakikita ang Pangulo at karamihan ay halimbawa ay nasa meeting lamang siya sa Malacanang, kapag hindi nakikita sa labas, ang sasabihin ng iba, nasaan ang Pangulo? Kapag naman nakikitang madalas at nakikita na gumaganap sa kanyang mga programa, ang sasabihin ng iba, namumuliti ka. At ngayon, marami nagsasabi, walang ginagawa ang Pangulo. Correct. Pero ngayon, ipinapaalam sa taong bayan kung ano ang proyekto ng Pangulo. Ano Ang naman? sasabihin naman nila, paepal. So, di natin alam Ano naman yung ano proyekto? ba ang nais ng mga taong ito. Wala So, muli, nga proyekto Ayaw ng nakikita. Pangulo ng paepal. Sus, natapos na lang yung sinabi niya. Wala naman siyang binanggit na proyekto. Ang binanggit lang niya, pag nasa loob ng opisina, nagmi-meeting, hinahanap si BBM. Pag nasa labas, pag may ginagawa, o sabihin niya nagtatrabaho daw sa labas, paepal. Nasaan yung proyekto? Tarpaulin. Serbisyo para sa tulong ng bayan. O tarpaulin lang. Anong klaseng tarpaulin yun? May nagawa ba? Tulay na ginawa? Anong ginawa? Wala. Di ba? Ano bang ginawa ngayon? Buti nga itong subway na ginagawa noon sa panahon ni Tatay Digong, kung yan ay blueprint ng tatay niya. Alam ni Tatay Digong, alam natin lahat yan. Naka-blueprint yan para sa tatay niya at tinuloy ni Tatay Digong. Buti na lang, ngayon ay gumagawa pa din paunti-unti. Di ba? Sa panahon ni Tatay Digong, halos nagawa naman eh. Ang daming nagawa. Meron man mga ilan-ilan dyan itong mga tulay na galing Commonwealth papuntang Pampanga yata yan. Itong release na yan ng train. Train pala. Tapos plus itong dyan sa may Baclaran papuntang Cavite. Yan, mga train na yan, nahinto ngayon yan. Hindi natuloy. Hindi talaga papayag si Ate Claire na si BBM ay walang nagawa. Walang proyekto. Ay, naku po. Ngayon, nanggaling siya sa Japan, nagkakuha tayo ng pera doon na almost $3.4 billion.
Nasa peso ay nasa 210 billion pesos. Naku po, ito ang problema ngayon. Saan mapupunta ngayong pera na yan? Naku, di ang saya-saya naman ng kongreso nito. Naku po mga idol, sabi ko na nga ba, tagalaga namang ano, ewan ko kung itong mangyayari ngayon ay maganda ba 'tong pangitain ni para sa atin itong pagpunta niya sa Japan? At buti na lang talaga pinautang tayo ng mga Hapones. Grabe 'no? From the participating Japanese corporations during their roundtable meeting at their Imperial. Kasi na-meet ni BBM itong hapon ng emperor at saka itong princess. Ay, buti na lang pinahiram tayo. Ang tanong ngayon, saan 'to mapupunta ngayon itong pera na investment na dala ni BBM ngayon? I hope na itong balita ngayon, kasi grabe rin ang salubong sa kanya ng mga taong bayan dito sa mga Filipino community ng mga dito sa Japan, ay talaga namang kahit ako, napapasigaw-sigaw talaga ako, namaos ako at nailabas ko rin yung hinaing ko. Wala namang problema na dumating dito si BBM sa Japan. Dapat tumarap sana siya. At hindi talaga siya nagpakita sa amin. Ibang-iba si Tatay Digong, ito si Pangulong Duterte noon, sa panahon niya at sa panahon niya ngayon. Sa panahon ni Tatay Digong, grabe ang welcome mga idol. Talagang sigawan lahat ng tao. Pagpasok pa lang ni Tatay Digong, grabe. Welcome ha, welcome. Dito baliktad, ayaw makita ang mga Pilipino. Ayaw makita. Baliktad. Kung meron man tayong problema, lalong-lalo na sa kanyang nasasakupan dito sa mga Pilipino dito sa Japan, napakaganda sana na humarap siya kahit sabihin nating may mga ganitong problema para makita niya at maramdaman niya kung anong mga problema. Para makuha niya, direct mismo sa kanya. Baka kailangan niya mag-adjust, sabi ni itong taga-ABS-CBN, para maramdaman ng mga taong bayan kung anong mga ginagawa niya. Kasi siguro, kahit yung reporter ng taga-ABS, hindi niya nararamdaman. Oh. Ay, nandyan na siya ngayon sa Pilipinas. I hope na gumawa na siya para sa ilang taon na lang, 2 taon. At balak pang mag-extend, wag na. Tama na 'yun. Malaki na yung pakinabang at nagawa niya. Kami na lang ang mag-a-adjust para sa bayan, tayong mga Pilipino. Wala na tayong magagawa diyan, nandiyan na 'yan, eh. Hindi na puwede natin ibalik. Yung damage, nandiyan na rin. Lahat ng problema nandiyan na. Harapin na lang natin lahat. Kaya we'll see kasi malapit na rin yung impeachment ni Inday Sara. Abangan natin 'to at huwag tayong kukurap sa mga mangyayari. Tayong mga Duterte sulid, ipaglaban natin si Inday Sara, ibalik natin sa palasyo. Ibalik natin ang Duterte. Sa kanila lang natin naramdaman. Hindi man gano'n kaperpekto, at least naramdaman natin, nakita natin ang pagbabago para sa bayan. Kaya mag-ingat tayong mga Duterte sulid kung ano yung pinaglalaban natin. Pwede kang mag-voice out, huwag lang marahas. At siyempre, tayong mga supporter at makabayan. 'Di ba? Sige, ingat lang tayo at ito lang yung balita dito ngayon sa Japan na pagdating ni BBM. 2 days siya nandito mga idol. 2 days siya dito. Talagang 2 days din kami maganda sana kung nakita niya yun. Kasi balitang-balita, itong admin niya na ayaw niya, itong pangalawang araw niya dito, na ayaw niya, naghigpit. Grabe. May barakid kami dito na 3 bus para lang matakpan kami. Sakto talaga nasilayan niya yun na may mga Pilipino talagang ayaw talaga sa kanya. Kahit sabihin niyang ayaw pa niya magpakita, ano. Ay naku po, natatawa talaga ako kahapon, eh. Okay mga idol, maraming salamat
at mag-ingat tayong lahat. Thank you sa inyong mga pagsubaybay at sa mga nag-follow at nag-subscribe sa akin. Maraming salamat mga idol. Thank you and goodbye. Ingat kayong lahat.